Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jesus Christ. Thank you, Jesus. Sa panibagong umaga, welcome dito sa ating live. Hallelujah. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Panginoong Jesus, salamat po. Panibagong umaga na naman. Thank you, Lord. It's weekend. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Lord, sa panibagong umaga na naman na kami ay makapagpuri sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for a new day. It's weekend. Another day to serve you. Lord, serve you, my Lord. My Lord and Savior, Jesus Christ. It's weekend. Holy Spirit, lead me in every step for the glory of God Almighty. Yan ang ating batayan ng ating pananampalataya. Basis of our faith, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise the Lord Jesus Christ. Difficult moments, seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments, worship the Lord Jesus Christ. Painful moments, trust the Lord Jesus Christ. Every moment, thank God. Thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So, welcome dito sa ating live. Ngayon ay Saturday, February 8. February 8 na ba ngayon? Anong nilagay ko dyan? Di ko ba nilagay ng dates? February 8, 2025. Praise God. At tayo ay nakaraos sa buong linggo. Si Tita Bets ay fresh from the bed. Ako'y nagising. Late na akong nagising. Kasi nagising ako kaninang alas 2 dahil masakit ang aking tiyan. So yan. Kaya success. So ngayon, kumusta na kayo dyan? Ang inyo bang mga love gift ay inyo nang natanggap? So thank you, Lord, at nag-provide ang Panginoon ng mga pagpapala, no? Para sa inyong katapatan sa Kanya, para sa kapurihan ng Diyos Ama. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. God is good all the time, and all the time, God is good. Okay. So, tingnan natin. I-share ang ating live para tayo ay maraming makakakita sa ating live. So, tingnan natin. Nakuha na ba ninyo ang inyong mga pagpapala? Sana ang inyong mga pagpapala. So, ano na ang tinanong nyo na ba ang Holy Spirit? So,
Ano ang sinabi nyo sa Holy Spirit? Holy Spirit, ito na ang yung mga pagpapala. So, ano ang aking gagawin? Dapat ngayon ang gawin natin, mga katingisas, no? Ano ang aking gagawin sa mga pagpapala na ito na binigay niya? So, ganun dapat gawin natin. Magpasalamat tayo at i-offer natin sa Diyos ang ating mga natanggap na mga pagpapala. So, maaring ang ating maglalaro tayo ay baka sa weekend, next week weekend, God willing. Kaya pag-aralan nyo at mag-memorize kayo sa mga memory verses o mga nandoon na yung binibigyang emphasis sa Bible study para sa ganoon ay anong bakit 6? Bakit hindi ka makapag-share ng live? Ha? I-share ninyo ang live. Kung di kayo makapag-share sa live na wala, hindi kayo mapasama ni Sharon dyan sa School of Faith. Sa attendance ni Sharon. So, mag-share kayo ng live natin. Okay, so, ayan na, magpuri tayo sa Diyos. Sabado kasi ngayon, no, parang si Tita Bits is taking her time sa Sabado. Okay, purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang
lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah. Yes, Lord, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po sa panibagong umaga na ito, na ako ay nagising, ligtas sa anumang kapahamakan. Maraming salamat sa iyong pagpapagaling sa aking katawan, Lord. Thank you. Thank you for your faithfulness, Father God, in the name of Jesus. Holy Spirit, we welcome you in our midst today. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, sinasama ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo sa oras na ito. Itago mo ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo, na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang kagalingan ng Diyos Ama, ang kanyang kaawaan, walang hanggan, ang kanyang pagmamahal. Maraming salamat po. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At bigyan mo kami ng maayos na internet connection upang tuloy-tuloy naming maririnig ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan mga ka-Team Jesus. Iano ko muna itong ating cellphone at baka siya ay biglang mag-off. Okay.
Kumusta na kayo? Ngayon ay weekend. So, anong ginawa nyo sa inyong Sabado? February 8, 2025. So, panahon ng paglalaba. Panahon ng paglilinis. No? Ang ating pahinga ay paglalaba at paglilinis at pagdidilig ng mga tanim at pag-aayos ng bahay. Yan ang ating weekend. Pagkatapos ay lumabas upang kumain naman ng masarap. So, ayan. Okay, dokie. So, dito na tayo sa Word of God. Ngayon ay February 8. So, noong nakaraang araw, Huwebes, ay tinuruan tayo ng ating Panginoon, no? Natuto tayo na tayo ay nilikha, tayo ay nabigyan ng kaawaan sa pamamagitan ni Panginoong Jesucristo upang ang ating mga buhay ay maging pagpupuri, no? Ay maging pagpupuri sa Diyos. So, gamitin natin ang ating mga buhay upang purihin ang Diyos Ama. Okay. So, yung mga nandito, welcome dito sa ating live at Team Jesus members. Ang gawin ninyo ay, kung sino-sino yung mga, maliban na lang kung invites ninyo sila, ay kayo ang mag-follow up sa kanila, mag-encourage sa kanila, no? At tumulong sa kanila kung anong pwede nating maitulong. Samantalang kung walang nag-invite sa kanila at pumasok sila dito sa ating live, so Team Jesus members, ay kayo ang tingnan ninyo sila dito at i-welcome ninyo sila sa ating live. So, newcomers, welcome dito sa ating live at doon sa group chat natin ay mag-ano kayo o ako ang mag-follow up kay ganito. Kung taga saan siya, ako mag-follow up taga kanya. So dapat meron tayong gagawin ganyan, no, para ma-encourage yung mga nagjo-join at i-share ninyo ng public ang ating live. So bakit yung mayroong hindi nakapag-share diyan ng public sa ating live? I-share ninyo para may maka-join din ba na kagaya mo. Ha? So, gawin ninyong public ang inyong pag-share sa ating live. Okay, so tandaan natin, meron ba tayong natutunan kahapon na sinabi ng Diyos na ang ating katawan, tayo ay nilikha ng Diyos, tayo ay nabigyan din ng kaawaan upang ang ating katawan ay maging pagpupuri. So, magamit natin yung katawan natin upang mapurihan ang Diyos. Kaya nga, we have to present our body holy, pleasing in the eyes of the Lord. So, ano man yung ating mga ginagawa dati, nung tayo ay hindi pa natin alam ang katotohanan, hindi natin alam ang ating purpose, hindi natin alam kung ano ang sabihin nating dahilan kung bakit tayo ay gising, kung bakit tayo ay nagising pa, kung bakit tayo ay nakakaranas ng ganitong mga sitwasyon sa buhay. Ngayon ay na-realize na natin, ngayon ay nalaman na natin dito sa salita ng Diyos, no? Ayun sabi dito sa salita ng Diyos sa Romans 15 verse 9. Sinugo rin si Kristo para ipakita ang awa ng Diyos sa mga hindi Hudyo, nang sa ganoon ay papurihan din nila ang Diyos. Oh. Kaya isinugo din si Panginoong Jesucristo doon sa mga hindi Hudyo, doon sa atin, sa mga hintil na kagaya natin, upang tayo rin ay makapagpupuri sa Diyos Ama na ginagawa na natin ngayon. O, tingnan ninyo yung mga Team Jesus members dyan na palaging nagpupuri sa Diyos, palaging nagpapasalamat sa Diyos. O, tingnan nyo. Anong araw-araw ay ginagawa nila? Tingnan ninyo. Diba? Nag-provide ang Panginoon ng 350 o isang buwan na load na yan. Hindi na kayo magproblema ng load ninyo. To God be the glory.
Dahil nakikita ng Diyos ang mga puso ninyo na nagpupuri kayo sa Kanya araw-araw. Nagpapasalamat kayo, pumapasok kayo doon sa ating group chat. So mayroon ba tayong mga tinatawag na mga candidates para maging Team Jesus members? So sino-sino yung mga candidates ng Team Jesus members? Yung mga dati nating Team Jesus members, kung gusto nilang muling mag-join at gusto nilang makapasok sa ating group chat, bumalik sila dito sa ating Bible study, sa School of Faith, at mag-attendance sila sa loob ng complete attendance, sa loob ng 3 buwan, 3 months ang ating requirement na attendance ninyo, nang sa ganoon ay maibalik kayo doon sa ating membership. So yan, so malaya ang lahat, everyone is welcome and everyone is free. Kaya lang, yung requirement natin ay kailangan na mabaptize kayo sa water and sa Holy Spirit. So yung mga Team Jesus members na hindi pa nabaptize in water, binibigyan kayo ng 6 months to do it. Mula January hanggang June. 6 months to do it na kailangan na mabaptize kayo in water. Kasi kung hindi kayo mabaptize in water, paano kayo magagamit ng Diyos ng malakasan kung ikaw ay nasa kalagitnaan pa lang? Hindi mo pa naisagawa yung kagaya ng isinagawa ni Panginoong Jesucristo na nagpabaptismo siya sa tubig. So you are given 6 months to do it. Kung hindi nyo magawa yan, hala. Pwede kayo, malaya kayong lumabas muna sa Team Jesus dahil yun nga yung sabi ni Tito Brian na kailangan na kung ikaw ay member ng Team Jesus, kailangan na nabaptize ka na in water. Para sa ganoon, you are ready to go. Kung saan man tayo isend ng Holy Spirit sa kanyang ministry. Kung saan tayo tatawagin ng Holy Spirit sa kanyang ministry. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi ka na maka-join dito sa Bible study at sa iba pang mga activities ng Team Jesus. Lahat ng mga activities ng Team Jesus, mga laro at iba pa, it's for free and everyone is welcome. So wala mang restriction ang mga laro natin o ang pag-share ninyo sa Bible study, pag-join nyo at pag-lagay ninyo ng mga reflections doon sa YouTube, wala itong restriction, everyone. Ang atin lang, yung Team Jesus members, kasi kayo ang core na gagamitin ng ating Panginoong Jesucristo in God's perfect time, no? So kailangan na ready kayo, no? Ready kayo mga ka-Team Jesus, at mayroon kayong local church na kung saan kayo ay makapag-connect sa local church ninyo in preparation sa ministry na gagawin ng Diyos, na kung saan ang Team Jesus dito, Team Jesus International, no? Glorious Church, ay ma-register natin dito sa IRS, ma-register natin as a non-profit organization, at kung saan hinihintay natin yung provision ng Diyos, kasi kailangan upang mabuo yung isang charity organization na yon, kailangan na mayroong kang requirement noon ay mayroong kang $40,000 na ma-put up mo yung $40,000 na yon, no? As basis, as basihan. Wala man tayong $40,000. So, kaya pinagdadasal natin yan in God's perfect time. So, ang Team Jesus members, kayo ang core na gagamitin ng Diyos. Kailangan, hinginan ninyo yan sa banal na Espiritu. Kung kayo ay baptized na in water, you acknowledge you desire to be baptized in fire. It's either in the local church or in you, yourself. As you meditate the Word of God, you welcome the Holy Spirit and let His pouring of His fire be upon you. Para magamit ka niya ng malakasan, maging bold ka, na hindi ka na mahihiya, hindi ka matatakot sa iyong pananampalataya kay Kristo.
at ma-reach out mo yung isang local church na malapit ka, kung saan doon ang iyong lifeline, doon yung iyong doon ka linggo-linggo, doon ka manarish, no? Meron din silang mga fellowship, mga ganyan. Dahil dito sa atin, ang atin ay malawakan man tayo, no? So yan, kaya kailangan yun para sa ganoon ay, halimbawa, kung ikaw ay nasa Saudi Arabia, kung ikaw ay nasa Hong Kong, kung ikaw ay kung saang sulok ng daigdig, OFW ka, at maaring ikaw ay nakakonek sa local church, pwedeng ang local church na yan ay masuportahan ng Team Jesus dito sa atin, sa USA, sa pamamagitan ng charitable works, no? Na non-profit. Ibig sabihin nun ay ma-tax exempt natin yung mga offerings. Kung mayroon tayong mga kaibigan dito, mga kakilala, tapos ating in-launch yung Team Jesus Charity Organization, at kung sila ay tutulong, halimbawa sila ay taga Bohol, at sabihin namin na, hey Brad, sis, meron tayong mayroon tayong tinatawag na ministry of evangelism doon sa Bohol, sa specific church na ito, ganyan. So, kung gusto mong mag-share, kung gusto mong mag-offer ka ng halimbawa $50 or $100 or $20 or $200, depende, no, as the Holy Spirit leads. Gusto mo mag-offer ganyan sa kanila, part ka ng ministry ng evangelism, na pumupunta ang church na yan doon sa mga malalayong lugar sa Bohol, doon sa mga bukuri ng lugar ng Bohol na hindi maabot ng wifi, hindi maabot ng connection, ganyan. Ang iyong offering, ang iyong contribution ay tax deductible. O yan ang ibig sabihin niyan dito. Ma-tax deductible mo yung iyong whatever. So kung halimbawa, itong taong ito, milyonaryo siya. So magbigay siya ng 1 million. Kasi milyonaryo naman siya o bilyonaryo siya, yung 1 million na ibibigay niya sa ministry, yan ay tax deductible. So, ma-exempt niya yan sa tax. Sa halip na magbayad siya doon sa gobyerno, ma-exempt yun dahil nga ginamit sa ministry. So, ganun yung mensahe ng Holy Spirit sa atin. Kaya ang Team Jesus members ay kailangan tayo maging prepared. Kasi kung hindi tayo prepared, maiiwanan tayo mga ka-Team Jesus. We have to do our part. Hindi pwedeng nakahiga lang tayo, hindi pwedeng hanggang tagapakinig lang tayo, hindi pwedeng paupo-upo lang tayo, pasimple-simple lang tayo. No, bakit? Kasi ang kaaway ng Diyos, doble ang kanyang doble ang kanyang paggalaw. Tingnan ninyo ang mundo, ang gulo-gulo ng mundo, maraming mga ganito, maraming mga ganyan. Bakit doble-doble ang galaw ng mga demonyo, mga espiritu ng demonyo? So tayong mga Kristiyano, kailangan na triple ang galaw natin. Triple! Doble-doble rin nating i-counteract itong mga masasamang ginagawa ng mga demonyo. Atin silang i-rebuke, ating ipagdasal, i-claim natin ang mga taong ito na napasukan ng mga masasamang espiritu. We intercede, di ba? Tayo ang mga saints, tayo ang mga buhay, tayo ang may karapatan na mag-pray, hindi yung mga patay na, dahil ang patay tapos na ang mga buhay nila. Doon sa langit, kung saan man sila sa impyerno, kagaya ng rich man, well, sila ay nagdarasal din doon, Lord, tawarin mo ang aking mga kapatid, Lord, magpadala ka doon ng mensahero mo para mabago sila. Pero tayo na mga buhay, tayo ang mayroong kapangyarihan to intercede sa pangalan ni Jesucristo. So, dapat yun ang ating gawin. Hindi, ang mga Kristiyano ay hindi natutulog, hindi pa simple-simple lang, pa selfie-selfie lang, no. Onward, Christian soldiers! Onward, Christian! Kailangan malakas tayo. Kailangan ang ating espiritu ay malakas, punong-puno ng enerhiya, ng pagkain, no. Para sa ganoon ay magamit natin ang ating mga katawan para sa kapurihan ng Diyos Ama. Hallelujah. So, hindi pwedeng kung nagkaroon kayo ngayon ng problema sa buhay, wala na. Nawala na yung
kagalakan. Asa na yung fruit of the Spirit? Kailangan na patuloy natin. It is a choice. Choice yan na mga ka-Team Jesus. Hindi yan yung, bahala ka na Lord sa aking buhay. No. It is your choice. Ang sundin ang Diyos o ang sundin ang iyong katawang lupa. That is your choice. Hindi yan choice ng Diyos. Pag ang pinili mo ay ang Diyos, pag sinabi mo, Lord, pagod na ako. Father God, gusto ko nang sumuko. But Lord, naniniwala ako sa iyong mga salita. Kaya nga, kailangan nating i-memorize yung mga mahalagang salita ng Diyos dahil yun ang ating pambato sa mga pagsubok sa buhay, sa mga demonyo. No? Kailangan ko, Lord, sabi mo sa mga salita, Lord, sa Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things you know nothing about. Lord, di ko na alam ang aking gagawin sa aking sitwasyon. Ganito sa buhay ko, di ko na alam, Lord, pero piliin kita. So, saka kikilos ang ating Panginoong Jesucristo, ang banal na Espiritu, kung diniklara mo na pinili mo siya. Hindi pwedeng bahala ka na, Lord, no. I chose you. Take over. Jesus, take the wheel. Ganon yun. Di mo pwedeng sabing bahala ka na, Lord, no. Take over, Lord Jesus. Holy Spirit, lead me. Declaration kasi yan. At kapag nagdeklara tayo, mga ka-Team Jesus, wala nang magawa ang demonyo dyan. Hindi mo pwedeng sabing bahala ka na, Lord, no. Take over, Holy Spirit, lead me what to do. In the name of Jesus. So, ganyan na ha. Nag-rebuke na naman tayo. Di pa tayo nag-umpisa. Okay, dito tayo sa 2:8-25. Anong sabi dito? 2:8-25 verses, ano ba yan? Romans 15 verses 14 to 21. Ayan, 14 to 21, i-dissect lang natin to, mga ka-Team Jesus, para hindi tayo mabigla at hindi tayo mabulunan. No, ma-digest natin yung pagkaing espiritual na ibinigay ng Diyos sa atin. Okay, dito tayo. Ang dahilan sa pagsulat ni Pablo. Mga kapatid, 14, nasa Romans 15:14. Mga kapatid, lubos akong naniniwala na puno kayo ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalala sa isa't isa. Ganoon pa man, nandito na tayo sa 15, ganoon pa man, sumulat pa rin ako ng walang pag-aalinlangan tungkol sa mga bagay na dapat ipaalala sa inyo. Dahil pinagkaloob ng Diyos sa akin, 16, na maging lingkod ni Kristo Jesus para sa mga hindi Hudyo. Naglilingkod ako sa kanila na tulad ng isang pare at ipinangangaral ko ang magandang balita ng Diyos. Ginagawa ko ito para maging handog sila na katanggap-tanggap sa Diyos na itinilaga sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. 17. At dahil ako'y na kay Kristo Jesus, maipagmamalaki ko ang aking mga nagawa para sa Diyos. 18. At wala akong ibang ipinagmamalaki kundi ang mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko, na nahikayat ko ang mga hindi Hudyo na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng aking mga aral at mga gawa. 19. Sa tulong ng mga himala at kamangha-manghang mga bagay na gawa ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, kaya naipangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo mula sa Jerusalem hanggang Illyricum. 20. Ang tanging nais ko'y maipangaral ang magandang balita sa mga lugar
na hindi pa naipangaral si Kristo para hindi ako makapangaral sa lugar na may gawaing pinasimula na ng iba. Sinabi sa kasulatan 21, makikilala siya ng mga hindi pa nasasabihan ng tungkol sa kanya, makakaunawa ang mga hindi pa nakakarinig. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita sa oras na ito. Take over, Holy Spirit, mangusap po kayo at buksan mo ang aming mga isipan at aming mga puso upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Ayan, so balik tayo dito. Bakit si Pablo ay nagbigay ng liham doon sa mga Israelites? So sinabi niya dito, naalala natin na, 'di ba, si Pablo dati si Pablo ay Saul si Pablo dati, no? At siya ay isang murderer ng mga Kristiyano. Siya ay persecutor ng mga Kristiyano. Subalit, siya ay kinatagpo ni Panginoong Jesucristo doon sa Damascus, kung saan siya ay nabulag, at doon ay nagkaroon siya ng face-to-face encounter ni Panginoong Jesucristo. At doon nagsimula na siya ay binago ng ating Panginoong Jesucristo upang sa ganoon ay tawagin siya. Yun ang kanyang katawagan. Tawagin siya bilang alagad ni Panginoong Jesucristo para sa mga hintil. So, andito siya, pinaliwanag niya dito na ang ipinagmamayabang niya ang nagawa niya sa pamamagitan ng banal na espiritu sa mga kamangha-manghang himala na ginawa ng banal na espiritu sa pangalan ni Jesucristo sa pamamagitan ng buhay niya. So kinikilala niya rito, mga ka-Team Jesus, na siya ay sugo lamang, siya ay alipin lamang, siya ay manggagawa lamang, lingkod. Nandito yan, si Pablo, 16, na maging lingkod ni Kristo Jesus para sa mga hindi Hudyo. Siya ang maging lingkod. Ayan. So sinabi niya doon sa mga Hudyo ba na naging Kristiyano na, yung kasama niyang mga disipulo, yung kasama niyang mga apostoles, dahil hindi man siya naging disipulo ni Kristo. Tapos naman mayroon namang disipulo si Kristo, no, nung time na yun, at hindi kasama si Pablo. After death naman yan si Pablo na tinawag ng Diyos, yung nag-resurrected na si Jesus. So hindi siya naging disipulo ni Kristo, siya ay naging apostoles, na kung saan ang apostoles ayon yung tinawag ng Diyos upang maging lingkod niya, upang maging boses. O kagaya natin, tayo ay mga apostoles. Hindi man tayo naging face-to-face na nakasama natin si Panginoong Jesucristo in physical, in flesh. Samantalang itong si Pedro, si Juan, si Mateo, sino pa? Sino yung mga disipulo niya? Sila ni Santiago, sila ni Peter, John, James, sino pa yon? Si Bartolome, si Timothy, di ba? Si Timothy, the doubter, sila ay mga face-to-face na disipulo ni Panginoong Jesucristo. Samantalang si Pablo ay hindi siya naging kasama doon. So siya ay apostolis. So apostle, na ibig sabihin nun ay pinili bilang lingkod, tagapagsalita. So nakikita natin bakit mayroong Pope ang mga Katoliko, dahil yun ang pinagbabatayan nila, John Paul, no? Pope. May mga Pope sila dahil ito'y binatay nila kay Paul na ginamit si Pablo doon sa mga taga-Roma
upang sa ganoon siya ang maging tagalingkod ni Panginoong Kristo. Subalit, hindi dapat natawagin si John Paul, yung Pope, na Father dahil walang ibang Father kundi si God the Father. So ang ating dito sa lupa, wala tayong Father kagaya ng mga pari, kagaya ng mga Pope. Father, ang mga pari sa Katoliko ay tinatawag nilang Father. Hindi natin sila dapat tawaging Father sapagkat isa lang ang ating Diyos. Isa lang ang ating Father. Yung sinabi ni Panginoong Kristo doon sa Gethsemane at doon sa mga lugar na kung saan gumawa siya ng himala. Na sinabi niya, Father. So isa lang ating Father, yung God the Father. At bago tayo makatawag ng Father, doon sa Diyos, doon sa Ama ni Panginoong Kristo, ay kailangan muna tayong mabago. Kailangan muna tayong, isa muna tayo sa mapili ng Diyos Ama na mabigyan ng kanyang kaawaan. Di ba nandoon yun sa pinag-aralan natin, upang tayo matawag na anak, at upang tayo ay makatawag sa kanya ng Abba, which means Father. Kasi tayo ay maituring na God, adopted children of God. Kaya nga, matawag na natin ang Diyos Ama na Abba. Okay? So, yung mga pare, yung mga Pope, hindi sila Father. Maging si Pablo dito, hindi niya itinuring ang kanyang sarili na siya ang Father, siya ang Ama. No. Siya ang lingkod ni Panginoong Hesukristo, which means, I am the servant of God. So, pinaalala na naman sa atin, no, kung sino-sino yung mga pastor na yan, sino-sino yung mga ganyan, at akala mo kung umasta sila, ay parang sila na ang founder, CEO at iba pa. No. Itong mga ito, kayong mga ito, kagaya namin ni Tito Brian, halimbawa doon sa Team Jesus na ginamit kami ng Panginoon bilang nag-umpisa dito sa ministry na to, hindi kami ang founder, si Jesus Christ ang founder. Kami ay tagalingkod lamang, representative lang kami ni Panginoong Kristo, ang kanyang servant, ang kanyang tagalingkod. Ayan, no? Ang lingkod, no? Yan. Okay. So, tingnan natin dito. Ang sabi niya dito, sa pamamagitan ng banal na espiritu, siya ay nakagawa ng mga himala upang makilala. Sino ang makilala? Hindi ang sarili niya, kundi makilala si Panginoong Kristo. At kung titingnan ninyo dito, ano ang kanyang desire? Nandito tayo sa 20. Nasa Romans 15 verse 20. Ano ang desire niya? Ang tanging nais ko'y maipangaral ang magandang balita sa mga lugar na hindi pa naipapangaral si Kristo, para hindi ako makapangaral sa lugar na may gawaing pinasimula na ng iba. So yun ang desire niya, na makapangaral tungkol kay Kristo. Biruin niyo yung desire ni Pablo. Hindi siya nag-desire para yumaman, hindi siya nag-desire para sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay magkaroon siya ng maraming pera, malaking bahay, magkaroon siya ng million wealth assets, magkaroon siya ng Rolls Royce na mga sasakyan, mga Ferrero at mga Ferrari, ano pa yung mga yan? No. Ang desire lang niya ay maipangaral ang salita ng Diyos. Yan ang ating desire. Ang mapangaral ang salita ng Diyos doon sa mga lugar na wala pang ang mga taong nandoon ay hindi pa nakarinig tungkol sa mabuting balita. Pero kung titingnan niyo ngayon sa kasalukuyan, mga ka-Team Jesus, yung mga mega churches, kung titingnan ninyo yung kanilang mga CEO, yung kanilang mga nag-uumpisa ng ministry,
Ang kanilang value is 1 million, $1 billion ang value nila. So, ginamit nila yung salita ng Diyos upang sila yumaman, sa halip na gamitin ang salita ng Diyos upang mapangaral, mabago ang buhay ng mga ito, at sa pamamagitan ng mga donors, no, ng mga generous donors na pinadala ng Diyos sa mga taong ito o sa ministry na ito. Yan ang magagamit, yung mga pera na yan na binigay ng mga donors. Kaya di ba, nasabi natin na the Lord, the Holy Spirit revealed to us na magbukas kayo ng isang non-profit organization, charity organization, na kung saan, di ba natin alam na ang Diyos ay magpapadala ng mga millionaires na mag-donor, na magbigay ng donor. Ano bang gagawin natin sa mga pera na yan na ibigay ng Diyos sa ministry? Ito ba ay gagawin nating atin na? Magiging asset natin? No. Dapat, itong mga donors, itong mga nagbibigay, dahil sila mga bilyonaryo, binadala sila ng Diyos sa ministry upang magsuporta. Dapat itong perang ma-accumulate niyan ay maparating sa iba't ibang sulok ng daigdig. Kagaya ng ginawa ng Cornerstone Church sa San Antonio, kung saan tayo nag-member, kung saan tayo nag-join. Cornerstone Church ang tawag doon. Kung saan ang ating mga offerings, ang ating mga tithes, ay ginagawa nila, dinidistribute nila yan doon sa mga ministry, doon sa malayong mga bansa. Mayroon silang pinapadalang mga missionaries na kung saan sinusuportahan nila doon ng pagkain nila, boarding, at lahat-lahat. Para sa ganoon, maikalat ang salita ng Diyos. Yan dapat ang gagawin ng church, ng ministry. No? Sabi niya, gusto niyang ibahagi ang salita ng Diyos doon sa mga lugar na hindi pa nakilala si Kristo, pero ayaw niyang mangaral doon sa mga lugar na kung saan mayroon nang nakapag-umpisa. Mayroon nang nakapag-umpisang simulan ang ministry ng Diyos. Paano nangyayari dito sa Amerika, maging sa Pilipinas? Ang daming mga churches na nag-umpisa, dito, umpisa doon, ganyan, ang dami na. So, kakaunti lang yung mga members kasi ang dami naman. Sa halip na mag-umpisa na mga local churches na kung saan doong lugar na yan, doon sa barangay na yan, ay wala pang church. So, okay, mag-plant ka ng church. Planting of churches ang ginagawa natin. Dito sa Team Jesus, ang ginagawa natin, planting of churches. Ang ginagawa natin ay mission supports. Para sa ganoon, sa buong lupalop ng daigdig, maikalat sa sanlibutan ang salita ng Diyos. Hallelujah, for the glory of God. So, sabihin mo ba sa sarili mo, ay ako, tagapakinig lang ako, hanggang ganyan lang ako? No. You are part of the ministry. Yan ang ating katawagan. Bakit ka napasama dito sa Team Jesus? Evangelism ang ating ministry. At mag-connect tayo ng mga local churches. Halimbawa sa inyo dyan, wala pang church. Tita, ang layo ng church kasi dito, ganito, ganyan, di ko ang malayo na. We will pray. Pag sinabi ng Diyos na mayroong isang pastor na gusto rin niyang mag-preach, gusto niyang magturo, at mag-umpisa dyan sa inyong church, mag-umpisa dyan sa lugar ninyo, na kung saan, God willing, ang Team Jesus ay magagamit upang suportahan itong mga itong mga ministers na ito na ang kanilang hangarin, kagaya kay Paul, ang kanilang hangarin ay upang magbahagi sa salita ng Diyos, subalit wala silang resources upang magawa yun. No? Wala silang resources. So, isa yan sa mga plano na ipinakita ng Banal na Espiritu. Itong mga preachers na ito, itong mga teachers na ito, na pinili ng Diyos. May mga ganun na ang desire nila ay
kagaya kay Paul, mangaral lamang sa salita ng Diyos. Subalit, kailangan nila ng ministry, kailangan nila ng organization na kung saan doon sila makapagta para makapag-umpisa. Ang mga churches naman, yung mga maliliit, mga malalaking churches, sila ay nag-umpisa naman sa simula ng mga maliliit na Nag-umpisa yan sila sa, halimbawa, pamilya lang nila, 4 sila, nag-start na sila, nag-gathering sila, nag-invite sila, no? Kasi sabi ng Panginoon sa Kristo, 2 or 3 gathered in His name, He is in our midst. So, dahil kinilala nila si Panginoong si Kristo sa kanilang kalagitnaan, if my name is exalted, kung ang pangalan ni Iso Kristo ay itinataas natin, He will draw people. So kung si Panginoong Iso Kristo ay itinataas natin, siya ang magpapadala ng mga tao na sasamba sa Kanya sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng ministry. So lalago ang ministry, kaya nga lumago, lumaki, ganyan. Lumaki hanggang sa, okay, pwede na tayong magbuo ng isang ministry, ng isang church. So, i-register na natin sa SEC ang church at ganito, ganyan. Pero hindi yan magawa kung walang mga gagamitin, kung walang magpapagamit sa Diyos upang maging daluyan ng mga pagpapala ng mga ministers na ito. Kasi kagaya sila ng mga Levites. Di ba? Sila ang mga high priest, sila ang mga priest na ginamit ng Panginoon at wala silang inheritance. Alam natin yan, yung mga Levites, wala silang inheritance sapagkat ang kanilang inheritance ay ang Diyos. Sabi ng Diyos, I am your inheritance. So sila lamang si Levi, ang kani Levi, yung mga Levites, diba, naalala natin si Jacob, si Israel. Si Israel ay mayroong 12 na anak. 12 tribes ng Israel. Yun yung 12 children of Jacob. At isa doon si Levi. Si Levi ay ginamit ng Diyos upang sila ang maging priests, high priests. So, they are offered to the temple, ang mga Levites. Specific yan. Kung anong angkan ka, may angkan ng Judah. Ang Judah is the warriors, no? Diba, may angkan ni Benjamin, na kung saan naalala natin na si St. Paul o si Pablo ay galing sa maliit at mahinang angkan ni Benjamin. Kasi si Benjamin, siya yung bunso. Pero mahal na mahal ni Joseph si Benjamin. Di ba? Naalala niyo ang kwento ni Joseph? So maganda no kapag pinag-aralan natin ang lumang tipan, yung Old Testament, kasi nakokonek siya natin dito sa bago. So, naiintindihan natin. Si Benjamin, na mahina, na bunso siya, maliit lang, kaunti lang ang kanyang tribe. Pero alam na natin na si Pablo na isang warrior ng Diyos, na isang apostolis ng Diyos, na isang sabihin nating big time, no? Ay galing doon sa isang mahina at saka kakaunti lang na tribo ni Benjamin. So yung Levite, sila ang pinili ng Diyos Ama upang itinalaga ang Levites, so ang kani Levi, itinalaga upang sila ang mag-serve sa church. Sila ang mga pare, sila ang nagdadala ng mga offering ng mga tao doon sa temple. At hindi madaling mag-serve doon sa temple, mga ka-Team Jesus, sapagkat ang buhay mo ay sakripisyo. Yan, sakripisyo. Doon sa panahon nila, kapag ang Levite, ang priest, sila ang nag-o-offer, nagdadala sila ng lahat ng mga offering, no? So, kung hindi magustuhan ng Diyos Ama yung offering na ibinigay, na ginawa ng priest, ng Levite, doon sa
Holy of Holies. Yung mga time nila, Holy of Holies. Ang Levite, ang buhay ng Levite ay mamatay pag hindi na gustuhan ng Diyos. Kaya ang mga Levites, kapag pumapasok sila doon sa Holy of Holies, dalawa lang ang possible na mangyari sa kanila. Either makalabas pa sila ng buhay, o kaya ikukunin na lang sila dahil namatay na sila. Ganon ang sakripisyo ng Levites. Ang mga priest, ang mga pari. Hindi kagaya sa atin ngayon sa kasalukuyan na ang mga pari o mga ganyan, they are wed, do? Ikinasal sila, yung sa Katoliko, ikinasal sila sa Diyos, kaya hindi sila, ikinasal sila kay Kristo. Mayroon nga silang wedding ring yan eh. They are wed with Jesus. Subalit, anong ginagawa nila? Nilapastangan nila ang sacredness ng kanilang trabaho, ng kanilang calling. Kasi sila ay natukso doon sa mga babae at nagkakaroon ng mga anak. Kaya yung mga priests, yung mga Levites, they are not single. Ang mga Levites ay mayroon silang mga asawa. Subalit, ang kanilang mga asawa ay virgin. Ang kanilang mga asawa, kung hindi nyo alam, ang kultura ng Israel, kultura ng mga Hudyo, halimbawa, kung ikaw ay panganay na anak, lalaki, nakapag-asawa ka, no? Tapos, mayroon kang mga kapatid na lalaki rin na sumunod sa'yo. Kung ikaw na lalaki ka, na panganay, namatay ka, yung iyong sunod na kapatid, yun ang maging asawa ng asawa mo. Naintindihan natin yun? At kung itong kapatid na ito ay mamatay, yung sumunod na kapatid niya, yun ay maging husband ng asawa ng panganay. Ganon ang kanilang tradisyon. Pero itong mga Levites, hindi sila pwede ng ganon. Yun bang yung second hand, third hand, ikaw ikatlo ka ng asawa, ikaapat na ganyan. Hindi ang mga Levites. Ang mga Levites ay holy. Sanctified yan sila. Kaya pwede silang mag-asawa. Pero ang kanilang mga asawa ay dapat virgin. Sila mismo ang unang nakagalaw. Ganon ang mga Levites. Okay? So, kung titingnan natin dito ang mensaheng nais iparating ni Pablo, bakit siya nagsulat doon sa mga Hudiyo? Dahil tandaan natin, ang mga Hudiyo ay galit kay Pablo kasi nga ginawan siya ng doon sa Acts, na alala ninyo na galit yung mga Hudiyo sa kanya dahil nga ginawan siya ng kwento doong mga bad spirit na iba daw ang kanyang itinuro, which is not. Hindi yun ang itinuro. So, ginawan siya ng kwento ba na hindi totoo. False accusations. Mga peking kwento. Kaya nagkwento siya dito, gumawa siya ng letter na sinabi niya na ako, alam naman ninyo, convinced ako sa sarili ko na ako ay tinawag ng Diyos bilang lingkod ni Hesukristo para sa mga hindi hintil. So, pinaliwanag niya na para ang buhay niya ay para sa mga hintil. Namatay nga siya doon sa lugar na kung saan lugar ng mga hintil. Dahil yun ang kanyang katawagan. Sinakripisyo niya ang buhay niya para sa mga hintil, para sa atin. At isa tayo sa naging bunga ni Pablo sa ministring ibinigay ng Diyos sa kanya. At dahil sa buhay niya, tayo ngayon ay naging Kristiyano. Naging Kristiyano tayo. Makilala siya ng mga hindi pa nasabihan ng tungkol sa kanya. Makaunawa ang mga hindi pa nakakarinig. Yan ang desire ng bawat isang Kristiyano. Hindi yung desire natin na, sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay magkakapera ako. Okay, ipagdasal kita. Mayroong mga faith healers eh. Diba yung mga faith healers? Nalala ninyo yan na gumaling yung isang bata, gumaling yung isang tao na yun dahil sa kanyang pag-pray in the name of Jesus, ganyan. At dahil doon ay ang bayad ng pagpagaling na ito ay
25,000. Ang bayad niyang pagpapagaling na ito ay ganyan. O, ginawa nilang negosyo ang salita ng Diyos. Gayong ang main point ni Pablo dito, ang sabi dito sa Romans 15 verse 21, makilala siya ng mga hindi pa nasasabihan ng tungkol sa kanya, makakaunawa ang mga hindi pa nakakarinig. So, yan dapat ang maging focus natin kung bakit tayo kinaawaan ng Diyos. Kagaya ni Pablo, siya ay kinaawaan ni Panginoong Jesucristo. Binago siya. Sa makatuwid tayo, binago na tayo, ginawa na tayong born again Christian. Yun dapat ang focus ng ating katawagan, ang makilala si Panginoong Jesucristo. Makilala siya ng mga hindi pa nasasabihan ng tungkol sa kanya, makakaunawa ang mga hindi pa nakakarinig. Yan dapat ang purpose ng mga buhay natin, kaya nga mayroon tayong bibig. Mayroon tayong tainga, narinig natin ang katotohanan, ginamit tayo ng Diyos, binago tayo ng Diyos, pinaunawa sa atin ang katotohanan, at nang sa ganoon ay maipamuhay natin ang katotohanan na ito ayon sa salita ng Diyos. So, hindi dapat tayo mawala sa focus na ang dahilan kung bakit tayo kinaawaan ng Diyos Ama ay upang makilala ang kanyang anak na si Jesucristo sa sanlibutan. Makilala ang kanyang anak na ni Jesucristo sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasama o komunidad. Tandaan natin, ang una nating ministry, mga ka-Team Jesus, ay hindi ang ating mga kapitbahay, hindi ang ating mga kaibigan or co-workers. Ang una nating ministry ay ang ating Israel, ay ang ating mga pamilya. So, bago tayo makalabas sa Samaria, di ba no? Share the gospel in Israel, sa Samaria at sa iba pang mga dako, bago tayo makalabas dan, bago tayo makapag-ministeryo sa iba, mga ka-Team Jesus, kailangan na ma-minister muna natin ang ating pamilya. Hindi tayo magiging epektibong minister, epektibong tagapaglingkod ni Kristo Jesus kung mismong ang ating pamilya ay hindi natin na-minister. Mismo ang ating pamilya ay hindi nila makikita sa atin mismong pagbabago ang espiritu ni Panginoong Jesucristo. Hindi nila nakikita sa atin. So tayo dapat ang maging buhay na patutuo na tayo binago na ni Panginoong Jesucristo doon sa mga pamilya natin. Hindi tayo pwedeng makapag-ministeryo sa iba kung naiwanan ng ating mga pamilya at hindi nila kilala si Kristo. Kaya nga dapat itong iyong pamilya, itong asawa mo, itong mga anak mo, kayo mismo dyan sa buong pamilya ninyo ay magkaroon kayo ng prayer, magkaroon kayo ng Bible study rin. Hindi pwede na buong araw na lang, buong linggo na lang, busy-busy kayong maghanap ng makakain ninyo dahil ang dami nyong mga anak. Sabi nyo, ang daming anak, ang hirap. Sino ngayon ang gumawa ng anak nyo? Kayo ba ang Diyos ba ang gumawa ng anak? Siya ang nagbigay, pero kayo man ang gumawa nun. Nawala man sa inyo ang kontrol ng mga sarili ninyo. Oh. Nawala ang self-control, kaya ayan, nabuntis. Hindi naman natin, pag nabuntis ka, ibig sabihin, biyaya ng Diyos yan. Hindi mo yan pwedeng ilaglag kasi biyaya ng Diyos yan eh. Magkasala ka pa. Pero bago nangyari yan, kayo mismo ang dapat na pumigil sa mga sarili ninyo sapagkat iniisip ninyo ang kapakanan ng inyong mga anak.
Anong mangyayari sa mga anak ninyo? Sa dami ng mga anak ninyo, ganito ang sitwasyon ninyo. Anong mangyayari sa mga anak nyo? Ganon ang mangyayari dapat sa isang responsible parent. At first place, kung kayo ay nagpakasal, dapat, bago kayo magpakasal, pinagpaplanuhan na ninyo yan. O ano ba ang kapasidad natin? Ang ganito, ganyan. Hindi tayo pwedeng mag-anak ng marami sapagkat di man natin kayang buhayin sila. Di natin sila kayang alagaan na gano'n sila karami. Hindi man ninyo pinagplanuhan yan, hindi man ninyo sinabi yan, hindi man ninyo yan na isinama sa inyong plano, basta kay, ay mahal kita, I love you din, sige, mag-asawa, hindi nga kayo nagpakasal, nag-live-in lang kayo, at nagkaanak na kayo, hindi nga ninyo iniisip yan, na nagkamali kayo, kasalanan ginawa nyo. Hanggang sa, makilala ninyo si Panginoong Jesucristo, at yun, namulat kayo, sabi, kilala ko naman si Panginoong Jesucristo, pero wala kayong deeper relationship with Him. So, nang magkaroon kayo ng deeper relationship, na-convict kayo na, mali pa itong ginawa natin. So, kapag tayo ay nakay Kristo na, pinapaplano natin ang lahat ng bagay, Holy Spirit. Hindi tayo gumagawa ng mga ganyang sitwasyon, kung natural man yan sa mag-asawa na magkaroon ng lovemaking, subalit ilagay natin sa sitwasyon na kung saan safe kayo. Na hindi kayo mabuntis, hindi mabuntis yung asawa mo. Dahil kung mabuntis, at hindi naman ninyo kayang panagutan ang inyong problema, ang inyong anak, kasalanan yan sa Diyos. Kasi hindi man pinili ng bata na ipanganak siya. Ang mga magulang ang pumili na mabuntis yung babae. Ang babae, hindi ba yan mabuntis kung walang gumalaw na lalaki? Unless, kagaya kay Mary, no? Na conceived by the Holy Spirit. So kung tayo na mga Kristiyano, hindi tayo ganun mag-isip. Hindi tayo ganun yung emosyon natin, no. Iniisip natin ang kapakanan ng ating mga anak. Kasi tayo, mga magulang tayo, obligasyon natin ng ating mga anak, hindi obligasyon ng mga anak na tayo ay kanilang alagaan o kanilang pakainin. No, it is the obligation of the parents na alagaan na magtrabaho, pakainin ang mga anak. Turuan ang mga anak. No? So, kaya ngayon, nandiyan na kayo sa sitwasyon ninyo at binago kayo ng Diyos, kailangan ang ating pamilya ang una nating maminister. May katungkulan tayo sa ating mga pamilya, may katungkulan tayo sa ating mga anak. Kung ikaw ay nanay, kung ikaw ay tatay, may katungkulan tayo. Kailangan ang linggo na yan ay ilaan natin, ang isang araw na yan, ay ilaan natin na hindi tayo magtrabaho, na kung saan kailangan mayroong family bonding, na kung saan nakikinig tayo sa salita ng Diyos, at pinag-uusapan natin, halimbawa, anong tawag nun? Nag-church kayo sa umaga. So, pag-usapan ninyo, pagkatapos ng kumain kayo, pag-usapan ninyo yung, dito kayo mga anak, at magtipon-tipon tayo, at pag-usapan natin ang mensahe na ibinigay ng Holy Spirit do sa pamamagitan ni pastor, ganyan. So, ikaw na ama, ikaw dapat ang magsimula dyan, magpasimuno dyan na gagawin mo yan sa pamilya mo. Para sa ganun, yun ang nakikita ng iyong mga anak na nung sila ay lumaki, nang sila ganun din ang gagawin nila sa kanilang pamilya, sapagkat ang kanilang ama ang naging modelo nila para kay Kristo. Hindi yung ang nakikita ng inyong mga anak ay ang inyong pagsusugal, ang inyong pagsisigarilyo, ang inyong pag-iinom, ang inyong pagiging tamad. So, mayroon tayong mga lalaki dito. Sinong mga tatay natin dito? O si Jerome, si Sandy,
si Erickson. Sino pa? Si Jomar. O, di ba? Apat. So, dapat, kayong dyan na mga ama, kayo dapat ang mag-initiate sa inyong mga pamilya, sa inyong asawa, sa inyong anak, na gawin natin ito. Na gabi-gabi tayong magdasal. Kagaya ng ginagawa namin ni Tito Brian. Kagaya ng ginagawa namin ng mga bata. Gabi-gabi tayong magdasal. Gabi-gabi tayong magpasalamat sa Diyos. Gabi-gabi tayong makinig sa Kanyang salita. Paano ngayon paano yung aking husband? Hindi man, wala man siya. Paraino man yung husband ko, ganito, ganyan. Hindi, ikaw ang mag-initiate. Na mag-pray tayo pa. Halika pa, mag-pray tayo. Ang sabi sa salita ng Diyos. Kahit isang linggo man lang, isang araw, isang linggo na makapagbahagi kayo sa salita ng Diyos. Umpisahan ninyo ang pagpapakilala kay Panginoong Jesucristo sa kanila at magdasal kayo. Mag-pray muna tayo, kahit sa pagkain, magsabay-sabay kayo mag-pray. Malaking tulong yan. Upang masanay ang inyong mga anak na ganito dapat ang klase ng buhay na mayroon sila kagaya sa inyo. So hindi tayo makalabas sa ating pamilya, hindi tayo magiging epektibong minister sa iba kung ang ating pamilya ay hindi pa naging maayos ang kanilang relasyon kay Kristo. No? So ganun dapat ang gagawin natin, mga ka-Team Jesus. Ang focus ng ating ministry, ang focus kung bakit tayo ay tinawag ng Diyos. 7:30 na, no? Ang bilis ng panahon, bilis ng oras. Masarap kasi makipag-usap-usap lang, no, sa ministry, sa salita ng Diyos. Ang focus kung bakit tayo ay tinawag ng Diyos Ama upang mapurihan siya. Paano natin siya mapurihan? No? Mapurihan natin ang ating Diyos Ama kung maipakilala natin si Panginoong Hesukristo sa mga taong hindi pa nakarinig sa Kanya. Mapaunawa natin sa mga taong hindi pa nakaunawa sa katotohanan. So tayo yun. Tayo ang gagawa nun. Hindi ang iba na nasa mundo at walang alam sa katotohanan. Tayo dapat ang magkaroon ng kaawaan. Lord, kawawa naman ang mga taong ito. Hindi nila alam ang katotohanan. Father God, tulungan mo sila. Gamitin mo ako. Hallelujah. Kagaya doon sa opisina namin. Father God, gamitin mo po ako sa aking mga office mates. Hindi ako mahihiyang ipagsabi sa kanila na ako ay Kristiyano. Kaya hindi madali na maging Kristiyano dahil maaaring kahit pagod ka na, gusto mong magreklamo, ganito. Pero ang sasabihin mo sa Holy Spirit, anong gagawin ko? Pagod na ako. Pero I am a living witness of your goodness, of the goodness of God. Anong gagawin ko? So, ang Holy Spirit ang mag-comfort sa atin, magbigay sa atin ng paraan upang sa ganoon ay hindi matisod itong mga kasamahan natin sa office nyo, sa school nyo. Hindi sila matisod sa atin, kundi ang makikita nila ay ang fruit of the Spirit. Yung patience, yung kindness, yung goodness, gentleness, self-control, yung love, yung peace, yung joy. So, ang makikita nila ay ang kagalakan ng Diyos. O, tingnan ninyo yung mga kasama namin doon sa opisina. To God be the glory. Nakikinig din sila sa Word of God. Nakikinig din sila ng mga praise song, mga worship songs. Hallelujah. Oh. So, tayo dapat, ang maging instrumento, tayo na ang itinuring natin ng ating mga sarili
na lingkod ni Panginoong Jesucristo. Kaya, wala tayong ibang titingnan kundi si Jesus. Hindi si Tita Bets, dahil si Tita Bets ay limitado. Ako ay limitado. Mayroon akong mga kasalanan, mayroon din akong mga lapses. Pero kung ang titingnan natin ay si Panginoong Jesucristo, at ang goal natin ay, Lord, upang makilala ka ng aking pamilya, upang makilala ka, upang maunawaan ka ng aking pamilya, upang makilala ka, upang maunawaan ka ng aking mga pinsan, ng aking mga tito at tita, ng aking mga kadugo, ng aking mga kasama sa paaralan, ng aking mga kaklase, ng aking mga barkada, ng aking mga teammates at iba pa. Yun ang ating goal. Hallelujah! So, wala tayong ibang goal, mga ka-Team Jesus, kundi si Panginoong Jesucristo, na makilala siya. At tayo ngayon ang maging boses niya. Tayo ngayon ang maging ilaw ng madilim na mundo. Huwag tayong magdagdag sa burden ng lipunan. Tayo ngayon ang maging intercessor doon sa ating mga tagapamahala. Tayo ang nagdadasal sa kanila, Lord, pinapakita, Lord, tulungan mo po ang presidente, Lord, na ganitong sitwasyon. Let your wisdom be upon him. Let your understanding, Lord, guide him with your Holy Spirit in the name of Jesus. Ganun dapat ang pamumuhay natin. Huwag lang tayong tumingin sa sitwasyon natin, ang hirap ng buhay na ito, ang hirap ng ganyan. Naghihirap tayo dahil tayo rin din naman ang gumawa noon. Hindi man natin pinaghandaan ang ating pag-aasawa. Kaya naghihirap tayo. Basta kay mahal mo yung taong yun, nagsama na kayo, I love you too. Ayan na, nabuntis, ayun. Yan ay makamundong pagdanasa ang ating inuna. Sa halip ng unahin natin ay planuhin natin yung sarili, yung ating pamilya. No? Anong mangyayari sa pamilya natin, ganito, ganyan. Kaya naghihirap tayo. So that is the consequence of our sin. Pero dahil naawa ang Diyos sa atin, humingi tayo ng kapatawaran, patawarin mo ako, Lord, nagkamali po ako, nagkamali kami as a family. So kayong mag-asawa, meron kayong devotion na dalawa, nag-convict ang Holy Spirit sa inyo, mali ginawa nyo, Lord, patawarin mo kami, Lord Jesus, salamat Holy Spirit sa conviction, turuan mo ako, Lord, na maging ako the best wife and mother to my husband and to my children. Turuan mo ako, Holy Spirit, na ako ang maging best husband to my wife and to my children. No? Kasi yun ang gusto ng Panginoong Jesucristo. Ang ating buong pamilya, ang ating Israel ay sabay-sabay na magpasalamat sa Diyos Ama, sabay-sabay na magpupuri sa Diyos Ama, sabay-sabay na kilalanin ang kapangyarihan ni Panginoong Jesucristo, sabay-sabay na i-acknowledge ang gabay ng banal na Espiritu sa mga buhay natin. Oh, hallelujah, Jesus. Praise God. Praise God. Woo! Holy Spirit, maraming salamat po sa mayong mga itinuturo sa amin ngayon. Lord, we will fix our eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Salamat, Lord, sa pagtuturo sa amin ngayon, Holy Spirit, na ang aming focus ay ang makilala ng sanlibutan si Panginoong Jesucristo, marinig ng sanlibutan si Panginoong Jesucristo, at maunawaan ng sanlibutan kung sino siya sa mga buhay namin. Oh, hallelujah, Father God. Salamat po, Lord. Patawarin mo kami kung nakalimutan namin ang aming purpose sa mga buhay namin. Patawarin mo kami kung sa halip na ang aming tingnan ay si Panginoong Jesucristo at hindi ang aming kapwa, hindi ang aming mga finances, hindi ang aming mga sitwasyon, kundi ang aming tingnan ay ikaw, si Jesucristo, ang aming tingnan, ang simula at katapusan ng aming pananampalataya. Forgive us, Lord. At Holy Spirit, direct us, lead us.
Kailangan ka namin sa bawat araw ng mga buhay namin. Wala kami magagawa kung wala ka. We acknowledge you, Holy Spirit. Be enthroned in our hearts now in the name of Jesus. Be enthroned. We welcome you, Holy Spirit. Ipaalala mo sa aming palagi. Ang focus ng aming pananampalataya ay si Kristo. Ang makilala si Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng aming mga buhay. Ang maunawaan kung sino si Jesucristo sa pamamagitan ng aming mga buhay, ng aming mga galaw, ng aming mga kilos, ng aming mga bibig, ng aming mga salita, at ano paman sa mga buhay namin. Gamitin mo kami, Banal na Espiritu, bilang ilaw, bilang living witnesses sa kabutihan ng Diyos. Oh, hallelujah. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus, sa lahat ng mga provision na ibinigay niyo po sa iyong mga kaanakan. Thank you, Lord, sa iyong sa ginamit mong instrumento, ang iyong company, The Injury Hub. Father God, salamat po. Patuloy po kayong magpapala, Lord, sa iyong mga kaanakan. Patuloy mo pong pagpapalain ang iyong company, The Injury Hub. Maraming salamat, Lord, at ito ay 10 years na po na ginagamit mo para sa iyong kapurihan. Oh, hallelujah. To you be all the glory and honor, Father God. Salamat po, Lord. At patuloy po kayo na gagabay sa bawat isa at magpapala, Lord, ano man ang kanilang mga prayer requests, let it come to pass for your purpose and your glory, Father God, in the name of Jesus. Maraming salamat po. Salamat, Lord, sa katagumpayan ng Bible study mo. Binabalik namin ang lahat ng papuri parangal sa pangalan ni Jesucristo at isil niyo po ang aming mga natutunan sa gabing ito upang hindi manakaw ng kaaway, kundi ito'y magagamit namin sa araw-araw na kami ay namumuhay na nilalakaran namin ang aming pananampalataya kay Panginoon Jesucristo. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen! Hallelujah! Ayan, mga ka-Team Jesus, hindi nyo ba napapansin na tayo ay hinuhubog ng banal na espiritu? Ang ating mga isipan at mga puso ay piniprepare niya tayo para sa malakihang ministry na gagawin niya sa bawat isa. Kaya kailangan, mga ka-Team Jesus, na maging handa tayo. Ihanda natin ang ating mga sarili. Kasabi mo, Lord, ano ang aking katawagan? Here I am, send me. Paano ka masend ng Diyos kung hindi ka pa ready? So, kailangan na maging ready tayo. Ready tayo sa digmaan. Paano tayo maging ready? Hindi tayo humaharap doon sa mga mababait na yan. Ang ating digmaan, ang hinaharap natin ay yung mga demonyo, mga principalities on air na hindi nakikita, na nandoon sa ating mga pamilya, nandoon sa ating mga kaibigan, na mga magulang natin, nanay, tatay, mga kapatid, tito, tita, mga pinsan. So, kailangan maging handa tayong warrior ni Jesus. No, hindi yung paling-paling, hindi yung mahina. Kailangan nating kainin ang salita ng Diyos araw-araw at ipamuhay natin upang tayo ay maging malakas na mga manggagawa ni Kristo para sa kapurihan ng Diyos Ama. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Enjoy kayo sa inyong weekend at sa pagpapala ng Diyos Ama. Jesus loves us. Bye-bye. Wala bukas ay Sunday, kaya pahinga. Okay, God bless everyone. Bye-bye.